Magandang umaga po sa inyong lahat. Tulad po ng binanggit ko kanina sa introduction, ngayon po ay binubuksan ang Jubilee Door para sa taon 2025 na itinadhana bilang jubileo para sa ating pag-aangat ng pag-asa at pagtingin na ang Diyos ay pag-asa at ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng panibagong lakas, sigla, at panibagong pag-asa para sa ating buhay na susuungin sa dating na taon ng 2025. At kakibat po nito sa ating diocese, ngayong alas 6 na umaga, ay mayroong posisyon mula sa Parasoy Church patungo sa katedral upang dito naman ganapin ang pagbibigay ng Jubilee Cross at ng dekreto para sa mga pilgrim charge na pinadana para sa Jubilee ngayon taon 2025. At meron lang pong 6 na simbahan na dineklarang Jubilee Churches. Ito ay ang 2 basilika ng Immaculada Concepcion ng Malolos sa ating katedral at ng Santa Maria. Kaya hindi naman mayroong 4 na national shrine na bahagi din ng Pilgrim Church. Ito ay ang Santa Ana, ang Fatima, ang Divine Mercy, at ang ating mahal na parokya, ang mahal na tira ng Salambao, ang parokya ni San Pascual Bailon, bilang bahagi ng Pilgrim Charge sa taon ng Jubilee. Kung kaya at mamayang hapon ay meron tayong pagbasa ng dekreto bilang Pilgrim Charge na gaganapin natin mamayang alas 4 ng hapon. Kakibat nito ay ang ating sama-samang pagdarasal at pagsisimba bilang pagtanggap na tayo magiging isang Pilgrim Church para sa taong ito ng Jubilee. Mga kapatid, sa taong ito, sa ating pong ginaganap na oktaba ng Pasko ng Pagsilang, ay ating pong ginagawa ang pagdiriwang ng banal na mag-anak, sina Jesus, Maria at Jose. Sinasabi po na ang mag-anak na ito ay banal sapagkat mula sa kanyang pamilya ay magkakaroon tayo ng inspirasyon sa ating buhay pamilya. Si Jose ay breadwinner. Si Jose ay protector. Si San Jose ay isang ulirang ama sapagkat siya isang taong matuwid at tapat sa kanyang pamilya at sa kanyang responsibilidad bilang isang tagapangalaga at tagapanguna para sa kanyang angking pamilya. Gayun din naman, ang Mahal na Birheng Maria bilang ina ay siyang nagbigay sa atin ng tunay na halimbawa ng pagiging matapang at matapat bilang isang ina sapagkat siya ay naging masunurin sa pinag-uutos sa kanya ng Diyos sa pamagitan ng anghel na siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Kung kaya wala siyang bahid dungis ng kasalanan sapagkat isinilang siya ng Immaculada Concepcion na kung saan bilang isang ina ay mangangalaga siya at sinasabing pinag-iisipan niya mabuti ang magiging kinabukasan ng kanyang anak na si Jesus sapagkat ang lahat ng kanyang tinataglay
sa kanyang responsibilidad ay kanyang pinag-iisipang mabuti at pinagbulay-bulay bilang isa na magbibigay ng tunay na pangangalaga sa ating Panginoon. Kaya si San Jose ay breadwinner at si Maria ay isang ulirang ina. Ang ating namang Panginoong Jesus na isinilang ng Mahal na Birheng Maria ay isang ganap na masunuring anak na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon upang maging masunuring anak din tayo ng Diyos sa pamagitan ng Mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, ang mga magulang po ay dapat nakakitaan ng tunay na paglilingkod at pagmamahal. Sinasabi na dapat ang mga magulang ay nagbibigay ng disiplina at nakikipag-usap sa kanilang mga anak upang malaman ang kanilang sitwasyon at mapangalagaan ito. Ang mga anak naman ay dapat maging masunurin at magalang sa kanilang mga magulang nang sa gayon sila ay magkaroon ng mabuting pag-ugnayan at pagsasamahan. Sa panahon natin ngayon, sinasabi po na hindi problema ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kahirapan. Pero ang malaking problema, yung buhay natin sa ating pamilya. May mga pamilya na nawawala na yung paggalang. May mga pamilya na hindi na nagkakasama-samang kumakain at nagdarasal. Nung araw, meron tayong panahon para sama-sama magdasal. Kung kaya sinasabi nga ng pamilyang nagdarasal ng sama-sama ay pamilya laging patutnubayan ng Diyos. At sapagkat sila ay sama-sama nagdarasal, sila ay magkakasama-sama habang buhay. Ito po yung unti-unti nasisira na dahil sapagkat mayroong mga pamilya na hindi na nagkakasama-sama magdasal. At maging sa pagkain, hindi na rin sila nagkakasama-sama. At isa sa pinakamasakit na damdamin ng magulang ay ang mga kalapastangan na ginagawa sa kanila ng mga anak nila. Mga anak na naglilihim sa magulang. Mga anak na nanunungayaw sa kanilang mga magulang. Mga anak na pasaway. Kung kaya ito ay nagsisilbi na sumisira sa pamilya. Kaya din naman mayroong mga magulang na naging responsable sapagkat hindi nila nakikita ang pangalagaan mabuti ang kanilang mga anak. At mayroong pamilya na ang mga anak ay ginagawang siya naghahanap buhay at ang mga magulang ay hindi kumikilos. Kung kaya dito ay nakapanlulumo. Kung kaya sa araw na ito na tayo nagdiriwang ng banal na mag-anak, ang tingnan po natin, ang mag-anak ay dapat maging banal. At ang kabanalan ay dapat kakitaan natin ng tunay na pag-ibig at nangahawakan tayo sa katotohanan ng Diyos. At tayo naging makatarungan sa isa't isa. At merong kapayapaan at pagkagalangan sa bawat isang pamilya. Nang sa gayon tayo maging tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos. At tayo maging isang komunidad ng nananampalataya, gumagalang at nagmamahal sa isa't isa bilang pamilya ng ating Panginoon. Kung kaya tingnan po natin ang ating sariling pamilya, tayo ba'y may tuturing na pamilyang banal o tayo mga pamilya na hindi nakikita ang paggalang sa isa't isa. Kaya sa araw na ito na tayo nagdiriwang ng banal na mag-anak, tingnan po natin kung tayo ay nakapagdudulot ng kabanalan sa ating pamilya. At kung hindi naman natin nagagawa ito, mayroon pa pong panahon para tayong lahat ay maging kaisa ng Panginoon
sa kanyang pamilya bilang pamilya sagrada at banal. Amen.